Wala ma. Ako ka nakikinig man kayo. Was there, did I take the hook? Bait? Yeah. Yes, Mayor. Saan? When you said that you ordered the killing, Oh, and also when you said that there was a the killing of what? Chickens ang sinabi ko doon. Hindi ka man may ano. Alam mo naman sabihin ko, look, because they were stupid persons ask me questions. I was answering them stupid answer. What did you admit? Yes, I would admit what? Because they would like to hear na anong gusto nilang what would like to hear. So binigay ko sa kanila, yes, I admitted killings, 1,000. So pagdating so what about the statement? Good look, if you ask a silly question, you get a silly answer. If you're an ignoramus, you get an ignorant. When I said thousands of chickens, marami kong pinatay. Mayor, on the lighter note, anong feeling na katabi kayo ni De Lima? Wala, hindi ko talaga, matagal ko na-realize. Hindi kasi ganun siya palagi. Hindi talaga there was never a time nagganon siya. Tignan mong camera ulit. Almost mo ibinato yung mic, ano siya, concern siya sa'yo. Kaya ano, kasi yung mic nakatali pala. Binunot ko ng ganon. Ito sana kaya walang ano. Yung microphone ba, may pag ganon ko, tali. Mayor, nasaktan daw po si Dilima, sinabihan yung wakwak. Wala akong sinabi niya, Noy. Ano sinabi ko daw? Doon sa ano? O, bitaw. Mayor, ano po ang reaction natin tungkol sa sagot ni President PBM na sa pagtatangka ni VP Sara, sabi ni PBM, yung ganyang kriminal na pagtatangka ay hindi dapat pinapalampas. Any reaction? Huwag niyang palampasin. Anong gawin niya? Gawin niya yung gusto niya. Maniwala ka dyan kay... Kita mo hindi ako sumasagot kay Trillanes. Alam mo kung sino nagsabi? Yung premiers. Sagutin yan kasi... Yung mga players na yung nasa baba dyan. Sa Manila, pa si Lorenzana. Bagong patulan. Mayor, nakikita mo yung sa mga social media ng mga reaksyon ng mga tao pag ang balita ay sa government, yung mga reaksyon nila is bahak-hak, yung mga emojis na bahak-hak. Bakit? Saka solely Duterte pa rin. Marami Duterte pa rin. Ibalik ang Duterte. How do you feel about it? Wala na yan. I said, I'm out. I'm finished. I am finished. I'm retired. Nag-usap pa kayo ulit, ng body Trump mo? Yeah. May plano akong tatawag. Tatawag, anong sasabihin mo, Mayor? Sabihin ko, Trump, kahipon pa ako. Mayor, tuloy ang pagka-mayor natin, Mayor. Kayong mga taong bayan, tanungin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Nila, evasive. And now, you clearly see, she doesn't know anything. Nasa DepEd pa pala tayo. Pero pagdating natin sa OVP, makikita ninyo, she doesn't know anything about confidential funds. So saan doon ang evasive answers? Last question. Nagsusulat, penalize nila si Yusek Lopez for writing a letter to the Commission on Audit on the position of the Office of the Vice President regarding the release of documents regarding confidential funds.
Bakit mo ipipinalize ang tao pumirma para sa isang opisina, posisyon ng opisina? Saan ang hustisya dito? And ano sinabi nila kanina? Diba? Apparently, hindi nila alam ang batas. Ano sabi nila? Questionin mo na lang sa korte. Saan kami pupunta? Sa mga ginagawa sa amin. Mismong komite, alam na nilang mali yung ginagawa nila. Sasabihin lang sa amin, pumunta ka sa korte. Napakadali na sabihin nila, okay, we will set aside the detention order. Pero hindi. Mali na nga yung una mong detention. Mali pa yung sumunod mo na order. And then sasabihin mo sa tao na nakakulong, na hindi makalabas, lahat, kahit ako, hindi ako makalabas basta-basta, dalhin mo yan sa korte. Tama ba yun? Kayong mga taong bayan, tanungin ko kayo, tama ba na hindi alam ng ating House of Representatives kung ano ang mga batas? Ma'am, you finally decided Last to question take for your that. oath kanina. Why BP? For the sake of the personnel of the Office of the Vice President. Because I clearly, sinasabi ni Joel Chua doon, na we will not recognize you without an oath. And then, I'm continuing to question the constitutionality of their rules. Pero I cannot help the personnel of the Office of the Vice President if I have no personality to speak in that hearing. So I had to take that oath. Pero, okay lang. Hindi naman ako galit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa inyo sa tulong ninyo kay Yusek Lopez at sa lahat ng OVP personnel. Will you go up to the Supreme Court to question? Kasi may jurisprudence naman on contempt powers of Congress. Yun ang sinasabi ko, sir, no? Parang, we don't trust anyone anymore in this country. We don't expect justice anymore in this country. This is clear political harassment. This is clear political persecution. Pag-threat sa'yo, baliwala. Pag-threat sa kanila, national security. Saan ka? Ma'am, konti na lang. Yung post-testimony ni Fajardo, do you think that will hold water as far as maybe pinning you down is concerned or doesn't establish anything? If they file cases or an impeachment case, whatever case, we will answer that in the proper venue. Kung meron man silang hanap na mali doon. But apparently, nakikita nyo kanina na uubos na yung tanong nila. Hindi pa sila makapag-contempt kay Edward. Kasi nagsasabi ng totoo yung tao. Ma'am, you said contempt. Are you expecting again any contempt sa hearing ngayon? Yes, we expect that. We expect contempt, detention. We expect, ang term ni Yusek Laika is terrorizing me. We expect them to terrorize the Office of the Vice President personnel. Ma'am, your message to President Bongbong Marcos when he said na papalagan daw po niya itong death threat ninyo, hindi niya palalampas. Yes, sinabi ko na kanina, papalagan ko din yung ginagawa nila sa akin. Ma'am, speech yata sa speaker. I mean, we don't know the content. Yes. Kaya ako kayo binibigyan ng interview para huwag kayo makinig sa kanya. Thank you. Thank you. Thank you.